Gawa natin ng timeline si VP Sara Duterte. Alam natin nung June 30, 2022, opisyal siyang naging kalihim ng Department of Education. Pero nung 2023, napansin ni VP Sara na may irregularidad sa pondo. Bali sinasabi ni VP Sara yung original na 5 billion na hinihingi ng Department of Education para sa pagpapatayo ng mga silid-aralan, biglang lumobo ng 15 billion na inaprobahang budget ng Kongreso nang hindi niya alam. Dito niya nalaman na may ibang puwersa na kumokontrol at nagpaparada ng pondo sa kanyang ahensya. June 19, 2024, nag-resign si VP Sara bilang DepEd Secretary. Ayan. Dito hindi pa niya sinasabi yung dahilan kung bakit siya nag-resign. September 10, 2024, yung mga susunod na buwan, just 2 months after siyang mag-resign, pinangalanan niya ang 2 tao na may hawak ng national budget na ngayon ay may kaso na sa ombudsman, si Romualdez at si Saldico. Dito niya binuking kung paano nila kinokontrol ang pera sa Department of Education at wala siyang control dito. Ngayon sa tingin nyo guys, bakit nag-resign si VP Sara? Nagpagamit ba siya? Kaya siya nag-resign, di ba? Kasi she doesn't want to take any part ng ginagawang scam ng dalawa. At binulgar pa niya. Ngayon, kung ikaw ay isang gantong tao, matatakot ka sa nalalaman ni VP Sara. Marami siyang pwedeng isiwalat sa inyo. So, anong gagawin mo? Katulad na napapanood mo sa teleserye, katulad na napapanood nyo sa mga k-drama. Kailangan yung pabaksakin yung tao para hindi makapagsalita. So bilang ganti, ano bang gagawin nila Romualdez at Saldico? Nagsimula na silang akusahan si VP Sara ng korupsyon. At ginawa nila lahat ng paraan hanggang ngayon na sa nakikita nyo yung impeachment na nangyayari ngayon. Gagawin at gagawin nila yan kasi masyado na siyang maraming alam. Ito ay isang character assassination, political demolition na job. Ito ang nangyayari sa politics, ito ang totoo. Pag hindi mo susundan ang mga utos ng mga taong to, sisiraan at sisiraan kanila, kakasuhan at kakasuhan kanila. Pero sa huli, anong nangyari? Ang binulgar ni VP Sara na 2 tao ay sila rin ngayon ang kinakasuhan ng ombudsman. Pero mga kababayan, hindi lang po dyan nagtatapos. Kasi ang hinawakan lang naman po ni VP Sara ay ang Department of Education. Yun lang syempre ang nakita niya. Tingin nyo ba dyan lang natatapos ang korupsyon? Sa mga ibang ahensya, tingin nyo ba wala? Hindi natin alam. Pero ito ang alam ko. Kung sino ang nagsasabi ng totoo, patatahimikin nila. Katulad ng ginagawa nila sa 18 ex-marines natin. Nalaman lang na may darating pang 14 at may 7, na-lockdown na ang Senado Kasi kahit anong sabi mo, kahit anong idahilan mo, si VP Sara ang unang nakaalam kung sino ang kumukuha ng pera natin, ng mga mastermind. So kanino tayo maniniwala? 'Di ba? At ngayon, ito naman ang ginagawa nila sa Brave 18 ex-marines. Dahil nagsisiwalat sila ng totoo, kakasuhan sila, patatahimikin sila. Katulad ng ginagawa nila ngayon kay VP Sara. Again guys, ang laban na to ay laban ng mga elitistang mata pobre na gusto nila na sila ang may kontrol ng kapangyarihan at tayo ay gawing tuta o slave. Yon ang gusto nila. Gusto nila na manatili tayong asang-asa sa gobyerno kahit pera natin yan at karapatan natin yan. Kaya tayo tinataguyod ng mga to ngayon para magising tayo, para malaman natin ang ating karapatan bilang mamamayan ng Pilipino. Kaya lagi nyo itatak sa sarili nyo kahit anong kulay ka pa, aminin mo, tama si Sara, si Romualdez at si Saldico ang pinangalanan niya, nagkokontrol ng budget at ngayon silang dalawa ang kinasuhan ng ombudsman. At hindi lang doon natatapos ang lahat.